Hello, good afternoon guys, welcome to my channel. Today is Tuesday afternoon. So kalalabas ko lang sa office. Ang ganda ng panahon, ano? Papadalas yung ganitong weather kung saan very clear ang sky, walang kaulap-ulap po. Tapos papainit na rin, although naka-jacket pa rin ako, pero papainit na rin. And kanina nga pala, napadaan ako sa Lotto. Tumaya ako ng Lotto. Siguro nabalitaan nyo nga yung Pilipino, diba, na nanalo ng 80 million sa Lotto. Tapos, last week, May 23, meron na namang nanalo. 40 million naman. Actually, taga Burnaby siya eh. Pero hindi pa niya nakiklaim yung prize. I mean, wala pang nagkiklaim dun sa 40 million prize. Isa lang siya. Siguro yung nanalo, nakalimutan niya kung saan niya nailagay yung ticket niya. Kaya hindi pa niya kiniklaim. Anyways, tumaya lang ako kasi nga yung yung sa BC 649, 20 million yung price. So malay natin, maswertihan natin. Tapos yung daily grant, inayaan ko rin. Daily grant kasi pag nakuha mo yun, just by the name itself, pag nakuha mo yung jackpot, meron kang 1,000 every day for the rest of your life. Tapos kahit hindi yung jackpot yung makuha mo, yung yung 25,000 per year na second prize for the rest of your life, malaki pa rin yun eh. So nagbabakasakali tayo doon. Sa Lotto Max, hindi muna ako tumaya kasi hindi ganun kataas yung jackpot price eh, 10 million lang. So doon na tayo sa BC 649 and daily grant. As maya-maya ng konti, pupunta tayo sa simbahan. Merong wake doon kasi yung father ng sa mga ka-brothers natin sa Knights of Columbus pumanaw na. So merong viewing. So pupunta tayo doon to give our condolence. And then after that, tayo sa St. Paul, sa gym, kasi yung mga ka-brothers naman natin sa Couples for Christ may pick-up game, basketball game. So tatry natin maglaro. Hindi ko lang alam kung kaya ko kasi sumasakit yung tuhod ko. Pero subukan natin. Now guys, sa ibang topic naman related dito sa Canada, since papasummer na nga, so may bagong balita tayong nabasa online. Bagong balita na to, kalalabas lang niya yesterday, May 26, 2025. Ang sabi dito sa title is Canadian Youth Hammered by Vanishing Summer Job Market. So medyo nakakabahala tong balita na to. And kung babasahin natin yung mga nakalagay dito sa article nito, sabi dito, summer job listings are down by 22% as compared to last year. So yung 22% na yun, malaki-laki yun guys. Imagine niyo if last year there were 100 summer jobs available, and then this year if it's down by 22%, then lilitaw na this year only 78 summer jobs are available. So malaki yung ibinagsak nun. Now 100 summer jobs lang yung naging example natin ha. So the more na lumalaki yung figure, the more na lumalaki yung figure na ibinaba ng mga available summer jobs. Tapos sabi din dito, in a November report from last year, 1 out of every Canadians age 25 and below are unemployed. So sa 4 na Canadians daw na 25 and below, isa sa 4 na yon ang walang trabaho. And then sabi din sa article na ito, of the 4.6 million Canadians aged between 15 and 24, 14.2% were unemployed, meaning they had tried and failed to find work. So 14.2%
of the 4.6 million Canadians na ang edad is between 15 to 24 ang hindi makahanap ng trabaho. So matinding figures yun. Ang mga kabataan talaga ang tinatamaan. And then sabi din dito sa article, as far back as 2021, more than 80% of Canadians aged 25 to 29 were renters. So wala silang sariling bahay, nagre-rent lang sila. So ano yung cause nitong very disturbing unemployment rate among Canadian youth? So sabi dito, as to why youth unemployment is getting hit harder, one easy answer is that Canada has admitted record levels of low-skilled migrant workers, most notably via the Temporary Foreign Worker Program. So, ilang beses na nating natakil yung issue na yan ng temporary foreign workers dito sa vlog natin. May mga previous videos ako patungkol sa Temporary Foreign Workers Program. Search nyo lang or panoorin nyo yung mga previous videos ko. Pero, ito usually ang salarin or ito yung suspect kung bakit napakaraming mga Canadian youth ang hindi makahanap ng trabaho. Kasi, usually ang mga pinapapasok na mga temporary foreign workers dito sa Canada is yung mga low-skilled employees. So yung tinatarget nila is yung mga entry-level jobs sa workforce. So kapag itong mga temporary foreign workers na to na mga low-skilled lang, tapos ang tinatarget nila is mga entry-level jobs, ang pinaka talagang naapektuhan is yung mga Canadian youth, yung mga estudyante, yung mga naghahanap ng trabaho, or yung bagong graduate. So nakita natin yung mga statistics na binasa natin ngayon. Grabe, as in napakalala na sitwasyon ng unemployment rate sa mga Canadian youth. So sabi nga dito sa pinaka-header ng title, Canadian youth hammered by vanishing summer jobs. Let's just keep our fingers crossed na sana maraming mga kabataang Canadians ang makapasok or makakuha ng trabaho ngayong summer. Nang sa gayon, hindi naman masyadong nadidepress yung mga kabataan. Kasi pag hindi sila nakahanap ng trabaho, the future of this country will be in big trouble. So right now guys, nasa simbahan ako. Magagaling lang natin na simbahan para nga magbigay ng ating condolence sa Knights of Columbus natin kasi nga yung tatay niya is namayapa or pumanaw na. So medyo mahaba-haba yung program kaya hindi na ako nagtagal. And right now papunta ako sa basketball sa St. Paul Church para naman makijoin sa mga Couples for Christ brothers natin sa paglalaro ng basketball. Habang nagda-drive tayo guys, gusto ko panoorin nyo itong video nito. We are international students studying in college across Montreal. But unlike university students at McGill and Concordia, We are still forced to pass French exam to graduate to get a PhD diploma. Why are college students treated differently? we all came here to learn, we all contribute to Quebec, we all deserve the same chance. University students fought and won. Now it's our turn, our college must stand with us. No more double standards, no more barriers, equal rights for all students. So there you go, napanood nyo ba yung video guys? It's about students, international students in Quebec na nagre-reklamo bakit daw kailangan nilang maipasa yung kanilang French language examination. So sabi nila ba't di nalang alisin yon kasi nakakapag-contribute naman daw sila sa province of Quebec. So basically gusto nilang makakuha ng post-graduation work permit kahit na hindi sila marunong mag-French or hindi sila nakakapasa sa French. Guys, just a little backstory or for your information lang. Alam nyo ba na dito sa Canada,
there are two official languages. First is yung English. So ang tawag sa mga English-speaking people is mga Anglophones. And the second language is French. So ang tawag sa mga French-speaking people is mga Francophones. So everywhere in Canada, mayroong mga nagsasalita ng French, mayroong mga nagsasalita ng English, pero out of all the 10 provinces and 3 territories within Canada, nakakonsentrate ang mga Francophones sa Quebec. Kasi kung di ako nagkakamali, yung Quebec, dating ano yan eh, parang dating colony ng France yan. So, it's no wonder na yung mga settlers doon is mga Francophones or mga descendants ng mga French na galing sa France. So out of all the provinces and territories in Canada, nakakonsentrate yung mga Francophones sa Quebec nga. And syempre, Quebec being their main official language, required talaga nila na doon ka nag-aral, tapos doon ka mag-a-apply ng post-graduation work permit, tama lang na maipasa mo yung French-Canadian language benchmark. Ang alam ko, ang level nun is nasa level 7. So at least makakuha ka ng level 7 sa French-Canadian language benchmark or CLB, Canadian Language Benchmark. Ngayon, itong mga international students na ito na nasa Quebec nga, alam mo yun, yung parang nagre-reklamo sila bakit kailan nilang maipasa yung French language examination nila. Alam nyo guys, kung mapapansin nyo, parang isang lahi lang yung mga nagko-complain, di ba? And for me parang grabe namang ano yun, parang napaka-unreasonable naman yung demands nila. Kasi alam naman nilang nasa Quebec sila, alam naman nila na French ang pinaka main language doon, at alam naman nila na requirement for them to get a post-graduation work permit, na requirement nila na makapasa sa French nga, sa French examination, language examination. Tapos meron pa silang goal na magreklamo. Alam nyo guys, yung pagpunta rito sa Canada is not a right of foreigners. It is a privilege. Kahit kami mga immigrants dito, hindi naman namin right na makapunta rito para mag-migrate. Nakapunta lang kami dito because of a privilege, na binigyan kami ng pribilehiyo ng gobyerno ng Canada na maging immigrants dito. So itong mga international students na ito, na feeling ata nila, right nilang mag-demand na tanggalin yung French language examination sa mga requirements para makakuha ng PGWP sa Quebec. Yun nga, parang hindi reasonable or hindi naman makatotohanan or wala sa logic yung nire-request nilang demand. Kung ayaw pala nila na pag-aralan yung French language at ayaw nila mag-take the exam sa French, bakit sila nag-enroll as international students sa Quebec? Diba? Tapos ngayong nandyan na sila sa Quebec at hirap silang makakuha ng PGWP dahil nga obviously hindi sila fluent sa French or mahirap pag-aralan yung French language, bakit sila nag-aral doon? So ngayon magre-reklamo sila. I don't know. Itong mentality ng certain race na ito, na akala nila, rights nila na mag-demand na tanggalin ng government of Quebec yung French language as a requirement para makakuha ng PGWP. In all honesty, wala sa lugar yun. So hopefully matauhan sila at hopefully hindi pagbigyan ng government ng Quebec yung mga demand nila. Kasi hindi nila right ang magpunta rito sa Canada. It is only a privilege that was given to them by the government of Canada. Wala silang right. Kahit na sinong foreigner, walang right na makatungtong sa bansang Canada. Nakakapunta lamang sila sa bansang Canada
because of the privilege that is being given to them by the government of Canada. So, yun lang muna for now, guys. I hope kahit paano nag-enjoy kayo sa video ko, sa mga binalita ko. Although, laging hindi maganda yung mga naibabalita natin. Pero, malay natin, magbago naman yan in the coming days. Kakabukas lang ng parliament, kakabigay lang ni King Charles III ng speech sa pagbubukas ng parliament. So, hopefully, yung mga bagong MPs natin sa pamumuno ni Prime Minister Mark Carney, ma-improve yung economy ng Canada. At patungkol naman sa mga international students na nasa Quebec na nagre-reklamo, sana matauhan kayo. Sana hindi kayo makakuha ng PGWP kung ipagpipilitan nyo yung gusto nyo. Kasi wala kayo sa lugar. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell. Like this video. Share this video with your friends. And drop your comments na rin kasi gustong-gusto kong binabasa yung mga comments nyo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye! Malaking table to set the table times. Score daw, score. Score.